Pero itong mga nakaupong congressman ngayon, i-challenge yung sarili nyo na ipatalo nyo yung mga yan talaga. Patalo nyo. Sobra na sila. May TAEX dahil kay speaker, may AX dahil kay speaker, may Tupad dahil kay speaker. May Lindol dahil kay speaker. May Bagyo dahil kay speaker. May Ghost Project dahil kay speaker. Hindi mo naman sinasabi. Kayang-kaya nilang ipanalo ang mga tamang tao pagka-senador. Ang ano ko naman, masyado naman magastos tumakbo. Dapat i-reform talaga ng COMELEC. Wala nang TV ads, wala nang wala na, Facebook na lang kasi kahit mahirap ka, pwede ka mag-Facebook. Walang TV ads, walang radio ads, walang billboards na mga LED na yan. Kung ako, chairman, wala. Just level the playing field. Saka sinasabi ko nga, wala nang pork barrel. Wala nang infrastructure fund ang mga congressman. Tingnan ko lang kung gusto pa nilang mag-congressman. Opo. Attorney... Kasi nag-congressman ng mga yan para mangurakot eh. Opo. Attorney, kamakailan si Governor Chavit Singson ay may press con at may pahayag po, kaugnay nga po doon sa kung anong lugar bang dapat imbestagahan. Ang sabi ng Governor Chavit Singson, yung lugar mismo ni PBBM sa Ilocos. Ano ho bang masasabi po ninyo doon? May alam siya. Kasi taga roon naman siya. Di ba? Pero dapat bang unahin yung mismong lugar na ni PBBM? Ang sinasabi natin, lahat ng may flood control, buksan. Sino ang kontraktor? Sino ang congressman? I-publish lahat yan sa isang website ng DBM at ng DPWH. Hindi makita natin kung ilang bilyon ang flood control funds doon sa Ilocos Norte. Tingnan natin. Ang gandang mungkahi yan. And he should know. Tagal-tagal niya na dyan. He should know. Si Manong Chavit should know. Siguro, attorney, mensahe mo na lang para sa mga kababayan natin. Actually, hindi lamang dito sa Pilipinas. Abroad ay nakamonitor din sila. Nagkikiisa rin po sila sa anti-corruption rally po ngayon. Stand up and be counted against corruption. Kahit sa Facebook nyo na lang, kahit sa picture na lang na hawak nyo yung karatula dyan sa inyong bahay, i-post ninyo. Kahit na mag-ingay na lang kayo, kaldero dyan sa labas ng bahay ninyo, bawat may simultaneous rally ay lumahok po kayo. Napakahalaga po nitong mga protesta natin para sana may totoo ng pagbabago. Ang hinihingi lang naman natin sa administrasyon ni BBM ay huwag nang pahele-hele. Huwag na pong pabebe-bebe. Ako? Bakit siya umiiyak? Dapat sila paiyakin niya. At sabihin na ng speaker na bago si Speaker D, wala nang kickbackan ha, Kong? Wala nang kickbackan. Nakakaya na hindi na tayo makalakad ng tuwid dito. Inaano na tayo ng mga tao. Dinuduraan na yung mga dinadaanan natin. Alam nyo, galit na talaga mga tao. Kaya wag po sanang mag-stop itong galit natin hanggang wala tayong makitang paparusahan at ipakukulong. Mapapabilis po yan lahat kung gustuhin ni BBM. Kayang-kaya po niya yan. Pero kailangan mayroon siyang political will at meron siyang energy at meron siyang good advice lagi sa mga nakapalibot sa kanya. Kaya mga kababayan, wag na nating bigyang masyadong emphasis yung mga binigay na ni BBM ang 60 billion. Yay! Ano ka? 89 billion kinuha mo. Balik mo 60. Tutuwa pa ako sa'yo. Balik mo yung 89 billion namin. Babayad kami dyan eh. Pati overseas mga marino babayad ng PhilHealth dyan. Pinirequire nyo yan eh. Tapos kinuha nyo lang yung reserve. Ito namang PhilHealth. Kung hindi naman ito na skandalo dun sa 89 billion ay hindi pa nagbigay ng mga libreng prosthetics, sa paa, libreng wheelchair. Ano ba kayo dyan? Sa dami naman po ng pangangailangan medikal ng mga tao. Gawin nyo nang magkaya nyo gawin. Diyan sa PhilHealth, wag naman yung bigay-bigay kayo ng bonus sa sarili nyo dyan, Mario. Wag naman kayong ganyan. Tayo nga dito galit na mga tao sa pangungurako, tapos kayo, bibigay kayo mga government corporations dyan, bigay-bigay kayo dyan ng mga sweldo nyo na laki at mga Christmas bonus nyo Dapat i-publish nyo yan, magkano mga binobonus. Ipasoli yan, COA, ipasoli nyo yan sa kanila.
Pang-disalaw yan ng COA. Ako si BBM, wala. Bakit kayo may Christmas bonus? Ibigay nyo yan sa mga mahihirap. Ibigay nyo yan sa, magpa-scholarship kayo dyan. Magpa-ano kayo dyan. So, ang ano ko lang, wala na balang tunay na pagmamahal sa bayan? Wala nang willing ba? Wala na ba kayong budhi? Yan lang po ang tatanong ko sa inyo. 3 taon, walang no new investments, walang bagong trabaho, walang ang taas ng mga pagkain dahil sa mga smuggling nyo dyan sa customs. Gusto nyo, import lang ng import para meron kayong share. Yan ang problema ngayon sa gobyerno ni BBM. Lahat ng nandyan sa gobyerno gustong kumita. Abay, kung ako, magpipresidente, walang classmate sa kabinete. Total, mga matanders na yan kayo lahat eh. Tama na. Ang gustong magkabinet, talagang i-publish lahat. Yung mga 2 asawa, 3 asawa. Ibali na yung mga bading, okay lang maging bading kung hindi magnanakaw. Tapos pumirma sila ng waiver nila. Na pag sila ay nahuling nagnanakaw, sila mismo puputol ng 3 daliri nila sa bawat kamay nila. Ma'am, wala na po magsisilbi niyan. Hindi, meron pa rin. Meron pa rin mga taong mabubuti, matatalino, at may pagmamahal sa bayan na magsisilbi. Kaya lang, yung mga pinili ni BBM, siyempre, pinili niya siyempre yung malapit sa kanya. Mistake yan kahit kay Digong noon, kay Duterte, mistake yun eh. Palibutan mo lang ang tao ng mga kaibigan mo. Hindi na sila magsasabi sa'yo kung presidente, baka sama yata ang nito sa mga tao. Kaya lagi ako sinasabihan ko mga kaibigan ko, kantsawan niyo ako. Kantsawan niyo ako pag may ginagawa ako mali. Para maituwid ko. Kaya, mga kababayan, 2028 election na naman. Pera din natin ginamit nila pambili ng boto nila. Ginisa tayo sa sariling mantika, mga hayop na yan, animal. Kaya ito pong eleksyon na ito, kung may pera man, tanggapin nyo, huwag nyo sila iboto. Pero itong mga nakaupong congressman ngayon, i-challenge yung sarili nyo na ipatalo nyo yung mga yan talaga. Patalo nyo. Sobra na sila. May TAEX dahil kay speaker, may AX dahil kay speaker, may tupad dahil kay speaker. May lindol dahil kay speaker. May bagyo dahil kay speaker. May ghost project dahil kay speaker. Hindi mo naman sinasabi. Kaya, managot dapat si Romualdez at si Saldico at si BBM, sir. Huwag niyo po silang protection. Managot na po ang dapat managot. Gusto makita ng tao na may pakukulong ka sa loob ng 3 taon. Kaya, mag-aabang po kami. Samantala, ang mga protesta po ay magpapatuloy para sa bayan. Maraming salamat po, Attorney Guanzon, ang inyong lingkod. Ayun, t-shirt po tayo. Yung t-shirt, may dalang t-shirt po si Attorney at ipapakita niya po sa ating mga kababayan. Galing ako Luneta, papunta na ako ng EDSA. Andun naman yung grupo ko. Ayun. Yung Wag Kang Kokorap. Ayun. Yan. Matagal na tong grupo eh. I think 2 years ago pa eh. Opo. Ngayon, timing talaga. Kaya mga kababayan, makilahok kayo sa rally. Kahit saan, sa mamalapit sa inyo. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo ulit.